Shout out kay Sandro Marcos, Kong, Majority Floor Leader. Oh, di ba challenge mo si Congressman Pulong tungkol sa flood control project na 51 billion sa 3 taon? O ayun, in-inspection na ng appointed ng tatay mo, di ba? Ni Vince Dizon. O kinumusta mo na ba si Vince Dizon? Ha? Kung ano ang nakita doon sa Davao City? Ha? O, ngayon, hindi naman pumupunta si Vince Dizon sa inyo. Bakit kaya? Totoo ba kung Sandro Marcos na dyan sa lugar mo, yung mga kontrata dyan, hiniram yung mga lisensya ng mga kontraktor at ginamit ng DPWH Regional Office para sagad-sagad. Kaya yata nahati yung diki. Kong, pakipaliwanag naman. Ang tapang-tapang mong magtuturo kay Pulong di ba? Ha? Grabe ang turo mo O ngayon, bakit tatahitahimik ka na naman? Kung Sandro, ano na? Sayang ang bayot. Ay, wala akong sinasabi. Tarantado kayo mga didis. Shout out sa Reaction Vlog, YouTube channel. Please like and subscribe. Mabuhay kayo. Magandang gabi, Pilipinas! Nandito po tayo ngayon sa PDP National Headquarters. At nandito po tayo para sa third invitation ng 3 a.m. Prayer Vigil for the Philippines. At kasama po natin ang mga opisyalis ng partido. And to begin with, magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan, at sa buong Pilipinas na talaga naman pong tumututok sa araw-araw naming panawagan. Ako po si Penny Belmonte, Chairperson ng Education Committee ng PDP. Muli, ngayong araw na ito ang aming ikatatlong panawagan para sa gagawin nating pagdarasal. Nananawagan kami na sana po samahan nyo kami sapagkat ang pagdarasal ay nakikita naming pinaka-epektibong paraan upang makamit natin ang ating minimiting kalayaan. Kaya nga po, ngayong gabi, bigyan natin ng pagkakataon ang ating mga kababayan na talagang magdasal kasama namin at pangungunahan, syempre po, ng aming mga kasamahan dito po sa PDP. And salamat po dahil sa ikatlong pagkakataon, ikatlong araw ng pagdarasal, hindi po natin binigo ang mga kababayan natin. Bagamat mahirap, magkakalayuman, nabigyan tayo ng pagkakataong magkasama-sama through Zoom. Hindi po naging imposible through Facebook. Nagkaroon tayo ng pamamaraan na magkita-kita at magkakasama, magkapit-bisig at manawagan po sa ating Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat. Ito po si Astra Pimentel Naik, ang Membership Committee Chairperson ng PDP. Unang-una sa lahat, nais naming pasalamatan kayong lahat na sumubaybay at sumama sa amin sa panalangin natin every 3 a.m. to 6 a.m. in the morning. Itong araw na ito ay pangatlong panawagan natin para sa October 10, 3 a.m. na prayer natin. Sa araw-araw po, kami ay nagagalak kasi nakikita namin na mas lalong lumalakas at tumitibay ang ating mga puso, mas lalong tumitibay at mas lalong naging mas malakas ang boses natin para sa ating pagdarasal. And this is proof enough that God is with us sa ating mga ginagawa at sa ating mga kasalukuyang gawain, panawagan, upang magkaisa ang bansang Pilipinas at magkaisa ang ating mamamayan, anuman ang kulay natin, anuman ang paniwala natin, anuman ang hidwaan nating mga personal. Pero tayo po ay nandito upang magsama-sama, magbubuklod ang ating mga kaluluwa, ang ating mga espiritu, at higit sa lahat ang ating panalangin na ipapaabot natin sa langit at sa ating amang tagapaglikha. Ang Pilipinas po ay isang napakagandang bansa. Kumpleto po tayo ng mga resources. Nandyan ang magandang
tropiko natin, ang ating klima, dalawa lamang po ang ating experience, it's rain or shine, dalawa lang po yun, no? Pero meron tayong kabundukan, meron tayong karagatan, meron tayong mga waterfalls, meron tayong napakagandang mga kuweba, marami tayong resources na maganda at higit sa lahat, napakarami nating mga Pilipino na napakasaya, masayahin, puno ng kagalakan ang puso, resilient na mga tao. The best resource of our country are our people. At kapag tayo po ay nagsama-sama sa iisang direksyon, ito ay ang ating pagdarasal at ang ating pagtitiwala at paniniwala sa ating may kapal kung saan taus-puso nating pagsasamahan na ipanalangin natin ang bansang Pilipinas. Napakaganda po ng kinabukasan na naghihintay sa atin. Maybe right now we are very sad dahil maraming pangyayari, bumagsak ang ating ekonomiya, bumagsak ang rating natin, nalagay pa tayo sa poorest na mga countries sa buong mundo, pero tayo po ay sobrang nagagalak dahil nakikita natin na may tanglaw at may liwanag sa hinaharap natin. Ang kailangan lamang po natin ay magsama-sama tayo bilang Pilipino. Lahat tayo ay kayumanggi. Wala dito dilaw, walang pula, walang pink. Tayo ay isang bansa lamang na binigyan ng Diyos ng napakagandang kinabukasan, at ito ang pag-angkin natin sa magandang kinabukasan ay nakasalalay sa ating mga kamay. Tayo po, sana ay kalimutan natin kung ano man yung pagkakadiferensya natin, ang pagkakaiba-iba natin ng pananaw o kaya'y politiko man na sinusuportaan, leader man na pinapaniwalaan. Pero iisa lang po ang higit na ating dapat maramdaman. Meron tayong Diyos na nagmamahal sa atin. At kapag tayo ay nagsama-sama po para sa ating panalangin, sigurado po na tayo ay magkakaroon ng matiwasay na Pilipinas. Tama. At alam ninyo, ang atin pong bansa, ang Pilipinas sa ngayon, ay dumaraan sa isang pagsubok. Ngunit, hindi po to sapat na dahilan para tayo po ay sumuko. Alalahanin natin na napakaganda ng ating bansang Pilipinas. Isa sa pinakamaraming resources tulad po ng mga sinabi ni Ka-Astra kanina. At ito po ay pinagpapasalamat natin sa ating poong may kapal, ang Diyos na nakakaalam ng lahat. Alam ninyo, hindi dapat tayo mawalan ng pag-asa sapagkat hanggat mayroong tumatayong Pilipino at naninindigan sa tama, sigurado ko makakamit natin ang liwanag na tayong lahat na Pilipino ang siyang pinakakaasam-asam. Yung mga pagsubok ngayon na atin pong nararanasan, hindi natin malaman kung bakit ito nangyayari, Diyos lang po ang nakakaalam. Ngunit, ang kasagutan nito ay manggagaling sa ating paniniwala sa Kanya. Ang ating panawagan sa ating mahal na Panginoon, bigyan natin ng liwanag ang kaisipan ng mga kinatawan ng gobyerno na siyang nagpapatakbo ng ating bansang Pilipinas upang sa ganun ay magkaroon ng kaluwagan ng kabuhayan ng ating mga kababayan na talaga naman pong kaawa-awa. Marami tayong dinanas ng mga delubyo, bagyo, lindol, sunog, at mga pagbaha na hindi natin malaman kung kailan to hihinto. Ngayon, habang inaantay at malaman natin ang tunay na kasagutan dito, ipagpatuloy natin ang panawagan sa ating Diyos na may kapal dahil hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa dahil pag nawala ang ating pag-asa, magtatagumpay ang mga nakapaligid sa atin na alam naman natin ang adhikain ay kasamaan at kasakiman. Kaya mga minamahal kong kababayan, sana po samahan ninyo kami mamayang 3:00 ng umaga sa ating ikatlong pagkakataon na magkakasama-samang mananalangin at mananawagan sa ating poong may kapal. Dahil sigurado ko, hindi niya po tayo pababayaan. Ang Pilipinas ay para sa Pilipino. Ang Pilipino ang siyang nararapat mamayani at manirahan sa isang magandang paraiso
ng bansang Pilipinas. Hindi natin to pwedeng ipamigay basta-basta at pabayaang maghari-harian ang kasakiman at kasamaan. Kaya nasa atin pa rin po ang dapat manggagaling ang laban at paninindigan. Doon lamang po tayo sa tama. Sama-sama, maliliit na tinig na hindi naririnig. Pagsama-samahin natin sa pamamagitan ng panalangin, sigurado kong magiging malakas, malaki, at kahindik-hindik ang kahinatnan ng mga kasakiman at kasamaan dito sa ating bansa dahil hindi po tayo pababayaan ng ating poong may kapal. Ayan po, bilang partido po, ang PDP Laban, ang pinakaunang prinsipyo na aming pinapaniwalaan ay theism o ang paniniwala sa Diyos na siyang naghuhusga sa ating lahat. Kung kaya't bakit kayo siguro nagtataka, bakit may panawagan ng PDP Laban tungkol sa panalangin? Dahil po ito ang unang-unang pinapaniwalaan namin na prinsipyo na meron pong Diyos na siyang nakakaalam sa tunay na kalagayan ng bawat isa sa atin at siya din po ang nagbigay sa atin ng kung ano ang tadhana ng bawat bansa, ng bawat nilalang. Kung kaya't dito po tayo ay nananawagan sa ating mga kamiyembro, sa ating mga kaibigan, sa lahat ng mamamayang Pilipino upang samahan tayo at magkaisa tayo kahit anuman ang ating relihiyon. Meron tayong pinapaniwala ang Diyos na siyang may likha sa atin at may regalo sa atin ng buhay. Kung kaya't ito ay patuloy naming gagawin hanggang makita natin na merong magandang kinabukasan at merong magandang mangyayari sa Pilipinas. Kahit gaano pa man kahirap ang ating mga pinagdaraanan, kahit gaano pa man kahirap yung ating mga nakikita na mga balakid para umunlad ang Pilipinas, naniniwala tayo na kayang-kaya ng Pilipino dahil tayo ay isang lahi na makadiyos, tayo ay isang lahi na makatao. Tayo ay magsama-sama para sa mataimtim na dasal. Magsindi po tayo ng kandila mamaya 3 a.m. in the morning up to 6 a.m. in the morning. Utter a prayer wherever you are. Kahit nasaan kayo, kung nasa trabaho pa kayo, kung kayo ay nasa ibang bansa, kung kayo ay nasa inyong silid o sa inyong pamamahay, wherever you are, light a candle, post in your Facebook na kayo ay sumali sa ating pagdarasal, maging matatag po tayo bilang isang bansa. Higit sa lahat po, itong ating mga kinakaharap ngayon na pagsubok tungkol sa mga iba't ibang uri ng korupsyon at pagsubok sa ating pamahalaan, kaya natin ito bilang isang bansa kapag tayo ay nagsama-sama na ibigay ang ating panandaliang panahon lamang po. Ito ay 3 a.m. to 6 a.m. in the morning. Napakahalaga po, uulitin namin ang last watch prayer na ginagawa natin dahil alam natin na ang Diyos ay nakatingin sa bawat sakripisyo, ang bawat patak ng luha na ating ibinibigay upang ibigay ang ating pagtiwala na ang Diyos ay kaya niyang gawin. Sabi nga, di ba, sa isang kanta na very well known sa Pilipinas, may bukas pa. May bukas pa Sa iyong buhay, tutulungan ka ng Diyos na may lalang. Tutulungan po tayo ng Diyos na may lalang sa atin kung kaya't ibigay natin ang buong puso, ang buong pagtitiwala natin sa Kanya dahil alam natin na hindi tayo bibiguin ng ating poong may kapal dahil ang buhay natin, ang bansa natin ay regalo mula sa Kanya. See you po later Yes. at 3 a.m. to 6 a.m. Kita-kits po, alam ninyo, ang dasal na to ay napaka-importante para po sa ating lahat at sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Again, 3 a.m. to 6 a.m., sama-sama po tayong manalangin.